ng Panginoon, ang pinakamalakas sa palakpak na pwede ko natin bigay sa Kanya. Can we clap our hands to the Lord? The best clap offering that we could give to Jesus Christ today. You would often be asked this question, lalo na pag nababalitaan nila na tayo ay nag-church, uma-attend ng isang church, aktibo sa isang church. You would often be asked this question, what is your religion? Sino sa inyo ang na-experience na yon na kayo ay natanong, ano ba yung iyong relihiyon? Pero marami sa atin na matagal na dumadalo ng ganitong klaseng church at matagal na rin sa ganitong klaseng pananampalataya, natuto na nasagutin yan. And we've gotten used to answering it this way. That what we have is not a religion, but what we have is a personal relationship with God. At kadalasan, tinutugtugan pa natin yon na born again kami. No? Born again Christian kami. Sabi sa John chapter 3 verses 3 to 8, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Mula po sa mga nabasa natin, narinig natin sa verses na yan, hango ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Isang mensahe na pinamagatan po nating what it means to be born again. At bakit nga ba? Yun yung ating naisasagot. Pag tayo natatanong, ano ba yung iyong relihiyon? Bakit nga ba na ang sinasagot natin, hindi naman ito relihiyon, kundi isang personal na relasyon sa Diyos? Bakit nga ba nasasabi natin, born again na ako? Ano nga ba yung born again? Ano nga ba yung born again Christian? This is the focus of our message for today. Pinamagatan po natin what it means to be born again. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Dear Heavenly Father, we thank you for the opportunity you've given us to worship you once again with our brothers and sisters in Christ in this place. May kanya-kanya kaming mga pinanggalingan, may kanya-kanya kaming mga pinagdadaanan. Ang ilan pa sa amin, maraming iniisip ngayon. Pero we are just so thankful to you, Lord, na in the midst of all of these things, may ganito kaming opportunity na may mapuntahan kami na gawain, may mapuntahan kaming church, may mga makasama kaming brothers and sisters in Christ, maka-worship kami together for you and to you, na makapakinig kami, Panginoon, ng iyong mga salita. At sinusurrender namin sa inyo, Lord, lahat ng aming mga iniisip, lahat ng aming mga iniintindi. At pinipili po namin ngayon to rest in the Lord, to wait upon the Lord, to listen to your messenger, to listen to your message, and speak to us, Lord, through your Holy Spirit. Nang ang bawat isa po, Panginoon, na present ngayon, mas lalo pa pong lumakas ang kanilang pananampalataya, mas lalong tumibay ang kanilang pananampalataya, mas lalong lumalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Na kami, Panginoon, ay lalo pang ma-inlove sa Panginoon. Lalo pa kami magkaroon ng intimate relationship with our Lord Jesus Christ. And we worship you, Lord, today as we pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. What it means to be born again. Now, sa Biblia, may mga ilang mga
terminology na ginamit. At yung mga terminology na ginamit na yon, nagbibigay sa atin ng paglilinaw kung ano nga ba yung ibig sabihin ng born again o yung ipinanganak ng muli. Dahil dun nga sa binasa natin sa John chapter 3 verses 3 to 8, si Nicodemus mismo, noong umpisa medyo nalito siya. Paano ba yung born again na yan? Ang ibig sabihin ba ni ako'y papasok muli sa nanay ko at ipapanganak niya ako ulit? It may sound ridiculous now and philosophical now, pero pag ilagay niyo sarili ninyo uh, kay Nicodemus, noon mo lang narinig yun eh. Paano nga ba nangyayari yun na nabo-born again ang isang tao? At sinabi naman ni Jesus Christ dun, yung sinasabi mo, yung flesh giving birth to flesh. Yun yung kung kailan ka unang ipinanganak. Kaya nga tayo may birthday. Kung kailan ka ipinanganak ng nanay mo. Flesh gives birth to flesh. Pero sabi niya dito, pero iba yung born again. Yung born again, yung spirit gives birth to spirit. So nangangahulugan na ang tao hindi lang flesh. Hindi lang physical. Yung tao, nung dumating dito, ipinanganak ka dito sa lupa, may physical ka, may flesh ka, pero meron ka ring spirit. So ang sinasabing na dapat ma-born again, hindi yung physical. Ang kailangan ma-born again, hindi yung flesh. Ang kailangan ma-born again, yung spirit. At sino daw makakagawa nun? Yung espiritu din. Diyos lamang. Diyos lamang ang pwede na mag-born again sa espiritu ng isang tao. Which leads you to this point that we are discussing today. That when we say born again, ang ibig sabihin para sa atin nun, sa pagbabasa natin ng Biblia, ito yung made us alive with Christ. Na ang ibig sabihin para sa atin mula sa Biblia nung pagiging born again, made us alive with Christ. Na kinailangan mangyari yun at nangyari yun because of His great love for us. Na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo ay na-made alive with Christ. Tayo ay na-born again. At bakit kailangang ma-made alive in Christ? Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 5, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Kaya pala kailangang ma-born again. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ dun sa nauna nating binasa, yung John 3, 3 to 8, na no one can see the kingdom of God unless they are born again. Kasi ipinanganak man tayo dito physically alive, pero dahil sa pagiging makasalanan ng tao, yung espiritu ay patay. Physically alive, but the spirit is dead because of sin. Kaya, posible na may mga tao na kilala natin, kasama natin, katrabaho natin, na nakikilala natin, naglalakad kung saan-saan, buhay sila physically, pero yung espiritu nila patay dahil sa kasalanan. At yung binasa nating Ephesians chapter 2 verse 1 to 5 was a reminder to them, ganun kayo dati. Ganun tayo lahat dati. Lahat tayo nung araw, physically alive, yung flesh buhay, pero yung espiritu patay dahil sa kasalanan. Di ba nga? Yung pinaalala pa niya. Na dahil nga kayo patay ang espiritu, ganito yung naging pamumuhay ninyo. Ang pamumuhay ng ang espiritu ay patay, ay pamumuhay sa kasalanan. Kaya sabi, you were dead in your transgressions and sins. Kaya ang nagiging buhay nung ang espiritu ay patay, nabubuhay in the flesh. Nabubuhay in sin. Nabubuhay in disobedience towards God. At lahat ng mananatili
na ganun ang sitwasyon. Physically alive, pero yung espiritu ay patay at nabubuhay sa kasalanan, ano daw ang deserving nito? Deserving of wrath. Ang sabi sa atin dun sa verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Pag patay ang espiritu, ang nasusunod, yung flesh. Pag patay yung espiritu, pag ginusto ng flesh magkasala, susundin niya yung flesh niya. Kaya nabubuhay sa kasalanan. Gratifying the desires of the flesh. Gratifying the thoughts of the flesh. Hindi naman salbahing-salbahe. Hindi naman masamang-masama, pero nabubuhay sa kasalanan. At pag nanatili sa ganon, pag namatay, ang sabi, deserving of wrath. At ano ibig sabihin ng deserving of wrath? In short, pupunta sa impyerno. Yun yung short version ng isang mahabang explanation. Pag sinabing deserving of wrath, pag namatay, pupunta sa impyerno. Yun ang mangyayari sa tao na pag inabutan ng kamatayan, physically alive nga muna siya bago namatay, pero yung espiritu naman niya ay patay at nabubuhay siya sa kasalanan, impyerno ang patutunguhan nun. Yun yung wrath of God. Ngunit, sabi sa verse 4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Kaya, pag kayo napupunta sa church, at inabutan niyo yung kantahan, kadalasan, meron kayo maririnig ng mga kanta na ang lyrics nababanggit yung grace, mercy ng God, grace, mercy, goodness ng God, grace, mercy, goodness, forgiveness ng God. Nababanggit na I do not deserve this, I am unworthy, I am sinful, but because of your amazing grace, but because of your mercy and goodness and forgiveness, ako ay na-born again. Ako ay na-made alive with Christ. So yung dating patay ang espiritu, yung dating nabubuhay sa kasalanan, pero dahil sa dakilang biyaya, habag, awa at pagmamahal ng Diyos, nabuhay yung espiritu. Isipin mo kung yung physical, habang buhay, edi fully functioning yan. Diba? Try nyo lang halimbawa, tapikin ang inyong mga katabi. Konting tapik. Diba? Konting, naramdaman ba niya? Diba? Naramdaman naman for sure. O ngayon, gusto kong, lakasan nyo pa konti. Konti. Yung gano'n, yung may konting force. Diba? Di mas naramdaman. Eh? Mas naramdaman. Pag umalma, sabihin mo, sabi ni pastor. Diba? Oh. O try nyo naman, konting kurot. Yan. Diba? Ramdam din. Na? Ramdam din. Naku, pastor, sa naabot to, mamaya sabunutan na ito. Pero kasi yan yung indicator na buhay. Yun yung indicator na buhay kasi nakakaramdam. Yung senses niya nagpa-function. Kaya nga pag nagkakasakit, lalo na mga malulubhang karamdaman, unti-unting pinapatay ng mga malulubhang karamdaman yung mga senses. May mga nawawala, yung mga nasustroke. Minsan, yung kalahati ng katawan, hindi na niya nagagalaw. O di naman kayo, pag nagkakaedad, yung may mga bumibigay ng mga spare parts. No? Bumibigay na yung mga spare parts, mga tuhod, mga likod, di ba? Nakung dati-rati, ang mga pabango niyan, di ba? Ay, naku po. Di ba? Ang mga pabango, ano mga brand. Clinic Happy. Christian Dior. O pag nagkakaedad, ano na ngayon ang pabango? Efficacy oil. Tiger Balm. Omega. May free promotion sila lahat ngayon. Kasi, ang tao, habang tumatanda, lumalabas ang corruption of the physical body. Yung corruption of the physical body, yun yung punishment for the sinfulness of man.
Na dahil nagkasala ang tao, yung body natin, tatanda, magkakasakit, papangit, unti-unting mamamatay ang mga ilang mga senses natin hanggang sa eventually dead. Kaya alam mo yung difference nung may sakit sa patay. Yung may sakit, may ano pa yun, may ulirat pa yan. Pero yung patay, patay na. Pwedeng yung may sakit, meron lang ilang nawawala sa kanya tulad ng hindi nakakakita pero malamang nakakarinig. O hindi na nakakarinig pero nakakakita. Meron pa rin part sa kanya na nagsasabing, buhay pa to eh. Buhay pa to. Pero yung patay, patay na. Ngayon, yung spirito, ganun. Nung ang tao ipinanganak dito sa lupa, alive, yung flesh alive, pero yung spirit patay. Eh yung espiritu na yun, may mata rin yun. Yung espiritu na yun, may tenga rin yun. May pakiramdam din yun. Pero dahil patay, hindi nakakakita spiritually, hindi nakakarinig spiritually, hindi nakakaramdam spiritually. At nananatiling patay yung espiritu ng tao kahit anong aya mo dyan sa church. Ikaw, blessed na blessed ka na. Nakita mo pa lang yung mukha ng mga kapatiran, yung grabe na yung kagalakan mo, pero yung inimbita mo parang, puro weirdo mga nandito sa church na to. Kasi kami nagkakantahan, ikaw kumakaiyak. Fast song pa lang, pero umiiyak ka na, napapaluhod ka na. Diba? Naiiyak ka, naluluha ka, nababanggit yung grace at mercy, ramdam na ramdam mo yung ibig sabihin ng yung biyaya, pagpapatawad ng Diyos. Pero yung katabi mo, dahil espiritu niya ay patay pa, sa kanya wala lang yun. Pwede yung mainip pa eh, at magmamadaling umuwi eh. Pinagbigyan ka lang eh. Lalo na nung nalamang may pakain kasi may nag-birthday. Kaya nandun kasi may pakain, may nag-birthday. Kaya sana nga lagi may nagbe-birthday, no? May nagpapakain. Pero, patay yung espiritu eh. Patay yung espiritu. Kaya, para mabago yun, ang kailangan ng patay na espiritu na yun ay ang grace, mercy, forgiveness, goodness, love of God. Kaya ang sabi dun sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 5, made us alive with Christ because of His great love for us. May mga paraan paano ma-explain yung paano na born again. Pero parang, nung ipinanganak yung bata eh. Nung umpisa, nung pinanganak yan, di wala pa halos kamuang-muang yan doon sa ibig sabihin, ipinanganak siya. But later on, as that baby grows a little bit more, 1-year-old, 2-year-old, di lalo na pag naging 9-year-old, 12-year-old, teenager, doon yan lubusan na uunawaan yung ibig sabihin, ipinanganak ako, buhay na ako. And the same thing with the Spirit. The same thing with the Spirit. Pwede nung ipinanganak yung tinatawag na baby Christian, hindi pa niya lubusan na uunawaan, paano ba ito nangyari? Pero what is for sure is, right now, born again na ako. At nangyari yun dahil sa Panginoon. Ang tao ay naboborn again dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung sa gabing ito, kayo na nakaupo ngayon dito sa ating church o nanonood at nakikinig nitong ating mensahe, ngayon, naiintindihan mo kahit paano. Ngayon, yung espiritu mo, nakakakita na siya. Yung nakakarinig na siya ng Word of God. Kahit paano tinatanggap mo na siya sa buhay mo. Isang magandang patunay yun na born again ka na. Na born again ka na. Napupunta ka dito sa church, hindi lamang dahil may pakain. Bagamat masarap naman na every Wednesday may pakain. Sana ganun din karami. Tulad nung last week. Magkakaalaman tayo niyan. Pero kasi nga, ano sabi ni Nicodemus, paano yun? Paano ma-born again? Babalik ba? Ano sagot ni Jesus sa kanya? Hindi ito tungkol doon sa flesh. Hindi ito tungkol sa pagpapakain sa iyo lang physical. Ito tungkol sa espiritu. Kaya yung mga pumupunta sa church, na excited pumunta sa church kasi alam nila, malinaw sa kanila, ito yung pagpapakain ng espiritu nila. Kasi ngayon, they can spiritually see. Now they can spiritually hear. And when they come, they are spiritually hungry for the Word of God for their lives.
Pag ganun na nararamdaman mo, pag ganun na nangyayari sa iyo, isang magandang indicator yan na born again ka na. Kaya kung yan ang inyong nararamdaman ngayon, pwede bang pakisabi ninyo ito to the Lord? Thank you, Lord, I'm born again. Pwede bang sabihin yan, thank you, Lord, I'm born again. Lalong-lalo na pag nare-realize mo, hindi ka na born again dahil sa ginawa ng ibang tao. Hindi ka na born again dahil sa ginawa mo, kundi na born again ka dahil sa ginawa niya. Dahil sa kanyang grace, mercy, goodness, forgiveness, love. That is the reason why you and I are born again. And another way by which yung born again is mentioned and described in the Bible is that ito yung tinatawag na washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ito yung tinatawag din sa Biblia na washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Kaya dun sa una nating binasa, yung John chapter 3, sinabi ni Jesus dun kay Nicodemus, yung to be born again is to be born of water and to be born of the Spirit. Ngayon, ito mas lalong may explain yan sa susunod nating babasahin. Na pag ang tao nararanasan yung born again experience. Can everybody say that with me? Born again experience. Pag nararanasan niya na siya'y naboborn again dahil sa Diyos, na nagkakaroon siya ng washing of rebirth, which is basically how the Bible calls purification and cleansing, especially from our sins. Kasi bakit nga patay yung espiritu? Patay yung espiritu dahil yung tao ay makasalanan. Nabubuhay sa kasalanan. Ngayon, pag na-born again, ang ibig sabihin nun, nagkakaroon siya ng washing of rebirth o paghuhugas na nagmumula sa Diyos sa kanyang mga kasalanan. Inaalis ng Lord yung pagiging makasalanan, which eventually will lead to a renewal of that spirit, a regeneration of that spirit. Mula sa pagiging patay na espiritu, ito'y nare-regenerate, ito'y nabubuhay ng muli. Kaya isa rin sa nababanggit kadalasan ay nagkakaroon ng renewal, spiritual transformation, yung taong nabuborn again. And in many other verses, including the next one that you will read, ito rin yung sinasabi na saved. Ito rin yung sinasabi na saved. Kaya pag ang tao ay naborn again, ito yung sinasabing made alive with Christ. At ito rin yung sinasabi na saved. Naligtas saan? Sa pagiging makasalanan. Kaya sabi sa Titus chapter 3, verses 3 to 7, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. Halos related doon sa binasa natin sa Ephesians chapter 2. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. So, ang daming pangit sa buhay ng isang taong makasalanan. Pero sabi sa verse 4, but when the kindness and love of God our Savior appeared, ayan na naman yung grace, mercy, goodness, forgiveness, love of God. Yun eh. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us. Not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Yun yung sinasabi sa John chapter 3 na born of water and born of the Spirit. Ito yung ibig sabihin na pag naboborn again, nakikleanse ka sa iyong pagiging makasalanan, napupurify ka unto the holiness of God. Binibigay ng Diyos yung holiness niya sa iyo. At nagkakaroon ka ng renewal ng iyong espiritu, regeneration of your spirit, rebirth of your spirit. Kaya, born of water, born of the Spirit. Yung born again, born of water, born of the Spirit. Washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ
our Savior. So that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. So again, what does it mean to be born again? To be born again is to be made alive in Christ. At nangyari yon dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinakita sa atin through Jesus Christ. At malinaw sa Titus 3, verse 3 to 7, hindi ka na born again. Hindi ka nagkaroon ng washing of rebirth o yung cleansing from being sinful. Hindi ka nagkaroon ng renew of the Spirit dahil sa mga ginawa mo. Not because of the righteous things that you have done. Like for example, ngayon pupunta kayo sa church, hindi ka na born again kasi pupunta ka sa church. Mali yun. Yung pag, halika sumama ka dun sa akin sa church kasi para sa pagsama mo sa akin sa simbahan, mahuhugasan ng iyong kasalanan. That's not how it is. Bagamat yung mga na-born again, pumupunta sa church. Kaya nga pumupunta na sa church. Kasi nga na-born again. Kaya bumabalik na sa church. Kahit walang pakain. Pero mas maganda pa rin meron sana. No? Kaya pumupunta sa church kasi born again na. Pero hindi siya na-born again dahil pumupunta siya sa church. Nagsuserve. Pero hindi siya nabuborn again kasi nagsuserve. Kaya siya nakakapag-serve kasi born again na. Kaya siya kaya siya nagta-tithes and offerings. Hindi dahil sa pagbibigay niya ng tithes and offerings, doon nahuhugasan ang kasalanan niya. Hindi. Kaya siya nagta-tithes and offerings kasi nahugasan na yung kasalanan niya. Nagkaroon na ng washing of rebirth, nagkaroon na ng renewal of the Holy Spirit, kaya ginagawa niya lahat ng mga mabubuting gawa. At nagiging malinaw sa kanya sa bawat araw na nag-worship siya, nagagawa ko ang lahat ng ito. Born again na ako. Hindi dahil sa mga ginawa ko at ginagawa ko. Kahit pa yung mga mabubuting bagay na ginagawa ko, born again na ako dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung siya'y nagpapako sa krus, dumanak ang kanyang dugo, namatay siya para sa atin. Yung ginawa ni Kristo, yun yung dahilan. Bakit ngayon ay na-born again? At ngayon may dagdag na word na madalas din nating naririnig, na born again at na-save. Na ang ibig sabihin nung na-save, nahugasan ng kasalanan, napatawad ang mga kasalanan, at dahil napatawad ang mga kasalanan, pag namatay, sa langit na pupunta. Mayroon ng eternal life. Kaya ang sabi sa atin dito, sa verse 7, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Kaya nasasabi nung born again, ay, ako, okay, makasalanan dati. Pero dahil sa ginawa ni Jesucristo, sa biyaya niya, sa pagmamahal niya, na-born again ako. Napatawad ako sa mga kasalanan ko. Nabuhay ang espiritu ko. At ngayon, meron na akong katiyakan. Meron na akong pag-asa. Na kung mangyari man, yung mangyayari naman sa ating lahat. Yung mamamatay. Kung kailan man yun. Pero alam ko na, sa langit ako pupunta. Nasasabi yan nung born again. Nasasabi yan nung made alive in Christ. Nasasabi yan nung na-save. At kaya nga ganun kahalaga para sa atin ang salita ng Diyos. Dahil ginagamit ng Diyos sa ating panahon ngayon ang Word of God. That people get born again as they hear the Word of God. Hindi na lang nga natin matandaan, kailan ba talaga exactly nangyari yun? Pero hindi po pwedeng hindi nakarinig yun ng Word of God. So for example, pwedeng sa church service natin today, may dinala kang bisita. Pwedeng sa pagpunta niya ngayon, nakapakinig siya ng Word of God, at nung moment na yon, doon siya na born again. O di naman kaya, hindi sa church service natin, pwedeng isang Bible study. Kung hindi man Bible study, baka may katrabaho siya o kamag-anak siya na shiniran siya ng Word of God. O di naman kayo, dahil uso na ngayon ng maraming online preaching, baka may napanood dyan sa online, may sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, kung saan man.
Pero hindi po pwedeng absent yung Word of God dun. Because people get born again as they get to hear the Word of God. Kung kayo man ngayong gabi, sinasabi nyo sa inyong mga sarili, ay, born again na ako. Nangyari yan kasi minsan sa inyong buhay, nakapakinig kayo ng salita ng Diyos. The living and enduring Word of God. The living and enduring Word of God that was preached to you. May mga ilang natatandaan pa nila kailan yun. Buti pa sila, sana all. Ano? Yung tanda nila. Kaya pag may mga ganon, na somehow natatandaan nila yung specific day, month, kung kailan nakapakinig sila ng Word of God, and then ramdam na ramdam nila na parang something powerful really happened in their lives, they tend to call that their spiritual birthday. May ilang ka matatagpo ang ganong Christian, and praise the Lord. But many people actually, hindi na nila matandaan kung kailan yun eh. Minsan nga parang it was a series of preachings. Minsan nga, pwedeng bata pa lang dinadala na sa church. So natataniman ng salita ng Diyos. Pero hindi naman lubos na naging active. Baka nga nawala pa eh. Baka nga napunta pa kung saan eh. Until the day came na tinawag siya ng Panginoon and he found himself back in church at lubos ng namunga yung mga naitanim sa kanya na salita ng Diyos. Who really knows? Only God alone. But one thing's for sure, based on what we are reading today and what we will read again as another verse, hindi pwedeng wala yung Word of God doon. Dahil sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you." Kaya ganun kahalaga yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ito may sa isang worship service, or Bible study, or fellowship, or kahit pa nga yung one-on-one na sharing or what we call discipleship. Napakahalaga na may nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Dahil it is through the Word of God that a person gets to be born again. Kaya kung kayo ngayon ay nakaupo, ngayon dito sa ating church service, or nanonood dito as a video message, kung nagiging malinaw na sa iyo ngayon na, ay, oo nga, born again na ako. I'd like you to say this with me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, For the Word of God. for the word of God. Can you say this with me again? Thank you, Lord, Thank you, Lord, for the Word of God. for the word of God. At pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And say it again. Thank you, Lord, for the Word of God. And say it again. Thank you, Lord, for the Word of God. Dahil yun ang dahilan, bakit ka born again ngayon? Ginamit niya ang iyong salita. And before I go to our last point for today, this explains why na yung born-again Christian sabik sa salita ng Diyos. Hinahanap ang salita ng Diyos. May mga kababayan tayo sa Pilipinas na kung dun sa Pilipinas sila nakakilala sa Lord, and then mag-OFW sila, at napunta pa sa mga bansa na hindi ganun karami OFW. Pero maghahanap at maghahanap yun ng church. Hindi siya kailangan hanapin ng church. Siya mismo maghahanap at maghahanap ng church. Kasi born again na eh, Pilipinas pa lang eh. At ano meron yung born again? Hunger for the Word of God. Kasi alam niyang kailangan niya yun. Kailangan niya yun sa araw-araw. Kailangan niya mapunta sa isang church na dun siya madi-disciple. And every time he or she attends a worship service, mafe-feed spiritually ng Word of God. Iba pa yung iniimbita natin pupunta sa church, ha? Iba pa yung halos pilitin natin na pupunta sa church, ha? Iba pa yung mga
Binabribe pa natin pa. Sige na, sumama ka na sa church. Pagkatapos manonood tayo ng sine. Mga ganun. Iba pa yun, ha? Pero yung tunay na born again, sila yung maghahanap ng church. Kasi alam nilang hindi pa pwede dahil yung espiritu para mabuhay, para lumakas, para tumatag, kailangan ng feeding ng Word of God. Kaya ka na born again because of the Word. At kaya lalakas lalo ang espiritu mo because of the Word of God. And that is why also, yung mga born again na, nagkakaroon sila ng desire sa kanilang puso na, ay, sana ma-born again din yung mga katrabaho ko. Sana ma-born again din yung mga kasama ko sa accommodation. Ma-born again din yung asawa ko at kung sino pa. Kasi, una, na-realize mo na pag hindi nakakilala kay Jesus Christ, hindi na born again, hindi na made alive with Christ, hindi na nagkaroon ng washing of rebirth, renewal of the Spirit, hindi na saved, di kung mamatay yun sa kasalanan, sa impyerno pupunta yun. Pero araw-araw, kung asawa mo yan gabi-gabi, tapos hindi born again, kinikiss mo, I love you, I love you, I love you, I love you. Pero kinakalimutan mo yung natututunan mo sa church. Na ano, ikaw nga dati, patay din yung espiritu mo. Ikaw nga dati, dahil patay yung espiritu at nabubuhay sa kasalanan, sa impyerno pupunta yun. Paano yung asawa mo? Pero kung makahali ka, I love you, I love you, I love you. Pero paano espiritu niyan? Paano espiritu niyan? O anak mo. O kapatid mo. Wala namang pilitan. Hindi naman natin mapipilit ang tao kasi yung pagka-born again, paano ba tayo nagsimula sa preaching na to? Hindi naman natin magagawang born again ng tao. Diyos lamang ang makaka-born again sa patay na espiritu. Pero, may mga inutos ang Diyos na dapat nating ginagawa. Isa na nga doon yung preaching of the word. May inutos si Lord na dapat nating ginagawa. Andun yung preaching of the word. Pero may isa pang inutos si Lord, that you pray for people to be born again. Ngayon, hindi na natin malalaman. Diyos na lang nakakaalam kung prayer ko ba yun, prayer mo ba yun, prayer ba nating lahat yun, kung bakit na born again yun. Diyos na lang nakakaalam. Basta ang kailangan natin gawin, sumunod sa sinabi ng Lord. Ipag-pray mo yun. Ipag-pray mo, asawa mo, kung love mo talaga, yung bawat halik mo, Lord, born again. O yung anak mo sa bawat yakap mo, pag ang tikas-tikas ng ulo, born again ka rin in Jesus. Kahit sa isipan mo, mga katrabaho mo, mga nakakasalumuha mo, pinagpipray mo because God wants all people to be saved. Yun daw ang heartbeat of God. Yun daw ang gusto ng Diyos who wants all people to be saved. Kung gusto mo, edi gusto rin ni Lord na ma-born again ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, magulang mo, katrabaho mo, kung sino pa. Gusto ni Lord yun. Kaya sinasabi ng Lord sa atin, kaya mag-pray kayo. Pag-pray nyo sila. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. At dito tayo magwawakas. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Sabi niya, ibinigay daw ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa lahat ng tao. Kasama na dun yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, katrabaho mo, kung sino pa. Ibinigay ni Jesucristo, nagsakripisyo sa Jesucristo para sa lahat ng tao. Kaya inuutos niya sa lahat ng mga pwedeng mangaral, preach the gospel. Inuutos niya sa ating lahat na Kristiyano, be a witness for Christ. Share to people about Jesus Christ. Pero pastor, yung life ko hindi perfect. Sino ba? Pero hindi pwede mag-i-excuse yan para hindi mo i-share si Jesus Christ sa mga taong sinasabi mong mahal mo. O kung halimbawa hindi mo pa kaya mag-share, o at least ayain mo pupunta sa church. Yun man lang kaya mong gawin. Bitbitin siya. Dalin siya sa simbahan. Hindi rin naman lagi agad-agad na sa isang upo, yun na.
Pero sino nga makapagsasabi? Diyos lang naman. Pero ikaw, gagawin mo yung sinasabi ng Lord na pwede at dapat mong gawin. Na bukod sa to preach the gospel to these people, to witness to Christ to these people, to share Jesus Christ to these people, you pray for them. You pray for them. Dahil gusto ng Lord na lahat ng tao ma-born again. Makakilala sa Kanya bilang Lord and Savior. Knowing all of these things, ito ang challenge sa ating lahat for tonight. Understand what it means to be truly born again. Understand what it means to be born again. Kindly bring out your phones, pakipicturean niyo yung slide na ito, and then pakipost niyo sa inyong mga social media accounts. At sana nga, sa pag-post niyo biglang may mag-comment pa at magtanong. Diba? How? Di ba ganyan ang mga... PM is the key. O, ganun. Can you repeat after me and say these words? Understand what it means to be born again. And as the pastor of this church, sa lahat ng mga uma-attend sa church natin, mga attendees, at lalo na yung mga members na at nagsiserve, at pati na rin sa mga bago lang attend at nais pang umattend every week dito sa ating church, join me, join us in this journey of truly understanding what it means to be born again. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat Panginoon sa mensaheng napakinggan po namin sa araw na ito. We thank you, Lord, for your word. At dalangin namin, Panginoon, na mas lalo pa po namin maintindihan ang inyo pong mensahe para sa amin. Holy Spirit of God, teach us so that we may truly understand what it means to be born again. At dalangin namin, Panginoon, na kaming lahat lumago sa aming pagkakilala sa iyo bilang Lord and Savior. Ngunit kami ay na-overwhelmed giving with once again being reminded na kaya kami born again is because of your grace, mercy, goodness, forgiveness, and love towards us. Na dahil sa inyong dakilang pagmamahal sa amin, you made us alive with Christ. Nagkaroon kami ng washing of rebirth, the forgiveness of our sins. You cleanse us of being sinful. Nagkaroon ng renewal ang aming espiritu. We were regenerated and Lord, binuhay mo ang aming espiritong dating patay. Inalis mo kami sa pamumuhay sa kasalanan. Linigtas mo kami sa kasalanan, sa kapahamakan na dinudulot ng kasalanan at binigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. We say thank you, Lord, for the salvation you've given to us. Ngunit dalangin din namin, Lord, na hindi po ito huminto sa amin. We're praying today for our family, for our friends, for the many people na linalapit niyo po sa amin. Gamitin niyo kami, Lord, para masharean sila ng Word of God. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para mapag-pray sila for their salvation, for them to be born again. Gamitin mo ang church namin, Lord, as your instrument in preaching the gospel and in discipling people of all nations. Use us, Lord. Use me, Lord, so that people may understand through me, through us, what it means to be born again. We pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer and all. God's people say, Amen.